So muli magandang gabi po sa ating lahat at patuloy po tayo sa ating ginagawang daily devotion. Purihin po yung Panginoon sa katagumpayan po ng ating mga ginagawa na pag-share po ng ating daily devotion. At ang akin pong i-share ngayon ay dito po sa Deuteronomy chapter 14 verses 1 to 4 po. At ang sinasabi nga po sa talatang ito, ceremonially clean and unclean animals. Since you are the people of the Lord, your God, never cut yourself or shave the hair above your foreheads in the mourning for the dead. You have been set apart as a holy to the Lord, your God, and He is chosen you from the all nation of the earth to be His own special treasure. You must not eat my detestable animals that ceremonially unclean. Last verse. These are the animals you may eat: the ox, the sheep, and the goat. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. Glory to God po. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at muli po tayo ay makishare sa ating daily devotion. Sa Deuteronomy chapter 14 verse 5 to 7. 5 to 7. Usa, gasela, kambing, bundok, antelope at tupang bundok. Maaari rin ninyong kainin ang lahat ng hayop na biyak ang kuko at ngumunguya ng pagkain mula sa iksikmura. Ngunit huwag niyong kakainin ang mga hayop na biyak ang kuko, ngunit hindi ngumunguya ng pagkain para sa sikmura. Huwag din ninyong kakainin ang iyong ngumunguya ngunit hindi biyak ang kuko, tulad ng kamilyo, kuneho at dagang bukid. Ang mga ito ay marurumi. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Deuteronomy chapter 14, verse 8 to 10. At ang baboy, sapagkat may hating pa, ngunit hindi umuya, ito'y marami sa inyo. Ang laman nila ay huwag ninyong kakanin, at ang kanilang bangkay ay huwag hihipuin. At ang mga ito'y inyong makakain sa lahat ng nasa tubig, anuman may mga kaliskis at mga palikpik ay iyong makakain. At anuman walang kaliskis at palikpik ay huwag ninyong kakanin, marami nga ito sa inyo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang aking share ngayon ay makikita sa Deuteronomio, Kapitulo 14, versikulo 11 hanggang 13. Ito po ay para kay Sister Hasmin Venaflor. Ito po ang nakasaad. Pwede ninyong kainin ang anumang klase ng ibon na itinuturing na malinis. Pero huwag ninyong kakainin ang mga ibon katulad ng agila, uwak, ibon na kumakain ng bangkay ng tao o hayop, lawin, kuwago, ibong maninila, ibong lumalagit ng isda, tagak at paniki. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Deuteronomy chapter 14 verses 14 to 17. Ito po ang nakasaad. Any kind of raven, the horned owl, the screech owl, the gull, any kind of hawk, the little owl, the great owl, the white owl, the desert owl, the osprey, the cormorant. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita sa Deuteronomio, Kapitulo 14, versikulo 18 hanggang 21. Ito po ay para kay Jeric Lister Bundang. Ito po ang nakasulat. Pero wag ninyong kakainin ang mga ibong katulad ng agila, uwak, ibon na kumakain ng bangkay ng tao o hayop, lawin, kuwago, ibong maninila, ibong dumadagit ng isda, tagak at paniki. Wag din ninyong kakainin ang mga insektong may pakpak na gumagapang. Pero huwag ninyong kainin ang mga insektong itinuturing na malinis. Huwag ninyong kakainin ang anumang hayop na patay na. Maaari nyo itong ipagbili sa mga dayuhan o ibigay sa mga dayuhang
na nirahang sa bayan nyo at kakainin nila ito, pero huwag kayong kakain ito dahil ibinukod kayo bilang mamayan ng Panginoon na inyong Diyos. Yan lang po, maraming salamat. God bless. Magandang gabi po mga kapatid. Ako po ay magbabahagi ng Bible verse. Ito po ay galing sa Book of Deuteronomy, chapter 14, verses 22 to 25, na ang sinasabi, "Be sure to set aside a tenth of all that your fields produce each year. Eat the tithe of your grain, new wine, and olive oil, and the firstborn of your herds and flocks in the presence of the Lord your God, at the place He will choose as a dwelling for His name, so that you may learn to revere the Lord your God always. But if that place is too distant, and you have been blessed by the Lord your God and cannot carry your tithe, because the place where the Lord will choose to put His name is so far away, then exchange your tithe for silver, and take the silver with you and go to the place the Lord your God will choose." Amen po rin pong ating Panginoon. Maraming salamat po. Good evening po sa lahat. Ang aking pong ibabahagi ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 14 verses 26 to 29. At ang sabi rito, "When you arrive, you may use the money to buy any kind of food you want. Cattle, sheep, goats, wine, or other alcoholic drink. Then feast there in the presence of the Lord your God and celebrate with your household, and do not neglect the Levites in your town, for they will receive no allotment of land among you. At the end of every third year, bring the entire tithe of the year's harvest and store it in the nearest town. Give it to the Levites, who will receive no allotment of land among you, as well as to the foreigners living among you, the orphans and the widows in your towns, so they can eat and be satisfied. Then the Lord your God will bless you in all your works." Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen.